Zainab Baraki, kinabog mga biki, give ng bonggang-bonggang rubber shoes kay Bobby Ray. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Super react ang ilang baking netizens sa pagririgalo ng content creator at actress na si Zainab Baraki ng rubber shoes kay Bobby Ray Jr. Parks. Talaga raw tinalbugan ng vlogger ang mga bading sa ibinibigay niyang mamahaling sapatos sa kanyang jowang professional basketball player. Ipinamukha nga kasi ni Zainab sa mga bading na kereng-kerering magregalo ng mga girl-lalo ng expensive rubber shoes sa kanilang mga jowa. Kadalasan kasing tinutukso ang mga beke na kapag may jowang basketball player, automatic na raw nga ang pagre-regalo ng rubber shoes bukod pa sa motorsiklo. Sa kanyang Instagram story, ibinandira nga ni Bobby Ray ang signature sneakers na iniregalo sa kanya ni Zainab na may caption na "Thank you". Sumagot naman si Zainab sa kanya, "2 more to go para 1, 2, 3, I love you". Ibig sabihin may dalawa pa siyang kasunod na pa-surprise para sa kanyang jowang Kager. Ang naturang signature sports shoes ay ang Nike Kobe 8 Potro Mambasita, which was conceptualized and designed by the popular sportswear and shoes manufacturer in honor of Gianna Gigi Bryant, the daughter of NBA basketball star Kobe Bryant. Narito naman ang reaksyon ng mga netizens sa pagsabog na regalo ni Zainab para sa kanyang jowa. "Wow, iba rin, super relate ako kay Zainab. Ganyan din ako sa jowa kong player. Ay, parang Becky talaga si Zainab. Alam na alam ang ireregalo sa jowa. Ay, talbog tayo ni Zainab. Mas maganda ang regalo niyang rubber shoes kay Ray. At more pa, ha? Wow, sana all may jowang tulad ni Zainab. Go Zainab, ikaw talaga ang diyosa ng mga Becky." At sa kabilang banda naman, Tito Boy Abunda sa pagkumpirmang break na sina Bea at Dominic. It's not a crime. Hindi pa napagbigyan ng chance na makapag-usap. Apernyado ng TV host na si Boy Abunda at ang award-winning kapuso actress na si Bea Alonzo. Isa si Tito Boy sa tila pinatutsadahan ni Bea sa inilalabas nilang joint statement ni Dominic Roque tungkol sa kanilang breakup at pagkansela ng kanilang kasal. "After much thought, considerations and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not an easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it. But there have been many speculations, questions, and insults. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent, and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families." Ang bahagi ng official statement ng former couple. Marami naman ang nakapanood sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda kung saan kinumpirma nga ng veteran TV host na totoong hiwalay na sina Bea at Dominic at feeling ng netizens ay si Tito Boy nga ang pinariringgan ng aktres. Nakausap ng ilang piling members ang press si Tito Boy sa MediaCon ng bago niyang programa sa GMA7, ang limited document series na may Mother My Story na magsisimula na sa May 12, mismong Mother's Day. Natanong ang TV host kung nag-uusap na ba sila ni Bea. "Hindi pa kami nagkakausap. I'll be very honest, hindi pa kami nag-uusap. And this is not the right time to talk about it. Ayaw ko namang makisawsaw sa kwento nito." Pagdidimanda ni Bea kina Nanay Christopher Min at Ogie Diaz. "Pero I didn't do wrong to anyone, but that's for another time", sagot pa ni Tito Boy. Dagdag pa niya, "I'm hoping na isang araw kaming lahat mabigyan ng pagkakataon na makapagpapaliwanag sa isa't isa." Sa tanong kung na-hurt ba siya sa patutsada ni Bea, hanggang ngayon nga ay may reaksyon. Bakit si Boy Abunda hindi kasama sa mga kinasuhan ni Bea? "Hindi ko alam kung nasaktan ako, but I mind them. And I'd like to be able to explain that possession isang araw. Ngayon lang is the wrong time. There's a right time to speak and the right time to keep quiet. Tinatanong niyo lang ako kaya ako sumasagot. May panahon, but yes, I mind them. Ayoko kasing pahabain ang kwento kasi I'm sure Bea has a side of her story. I'm sure she has a reason too why she said that. There were others who confirmed without our consent. I'm sure may pinanggagalingan siya pero hindi akong gagalingan. Why I did this? This is how far I'll go. I did confirm it was not a crime. But my intention was just not confirming it.
It was an appeal for kindness and for sobriety para sa kanya at para kay Doom. I was not aware that there was going to be a joint statement. I was not doing it for the ratings, paliwanag pa niya. A short statement and appeal for sana ipagdasal natin na maayos. Sana ibigay ng Diyos what's best for them. At kuta na ako doon. Kung ratings lang ang hanap ko, dugtong pa niya. Samantala, sa unang episode ng My Mother, My Story na mapapanood na ngayong Sunday midweek sa GMA7, bibidang maging ina si Velma Santos at Luis Manzano, kasama ang isa pang anak ni Ate V na si Ryan Christian. It's very personal to me, the emotional and revealing conversations with celebrities tungkol sa kanilang mga relasyon sa kanilang ina. Ibabahagi nila kung paano sila pinalaki ng kanilang magulang, paano itinaguyod, paano nasaktan, paano naging masaya sa buhay, paano tinuruan magmahal at paano hindi natutong magmahal. Pag-uusapan namin lahat ng mahalagang karanasan na humubog sa kanilang pagkakatao. This is about us and our mothers. Makaka-relate tayo dahil lahat tayo ay anak. Proud kami sa proyektong ito. I had this concept a long time ago and we're putting this together para sa inyong lahat. Ang payag pa ni Tito Boy. At sa kabilang balita naman, Casey Concepcion nakiusap kay Christy na huwag nang pag-usapan ang issue nila ni Sharon. Pinatigil na kaagad ni Casey Concepcion ang chika, kaya hindi sila okay ng Mama Sharon Cuneta niya ay dahil sa isang mamahaling gamit na nawala niya. May taong pinakiusapan si Casey na maparating kay Nanay Christy Fermin ang kanyang kahilingan na huwag nang pag-usapan ng issue. Kwenta pa ni Nanay Christy sa programa nila ni Romel Chica na Christy Ferminis sa Radyo 5 92.32 FM kaninang tanghali May 9. Kung natatandaan niyo po mga kapatid, sa isang episode po ng SNN na Showbiz Now na ay meron po kaming binanggit o tinalakay na isang issue na ang aming sabi ay ito ang isa sa pinakahidwaan ng mga mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Paninimula niya. Sa inya pa, hindi na po namin uulitin pa ang kwento dahil alam naming nasaksihan niyo. Nakakatuwa sa pamamagitan ng isang kaibigan ay nag-reach out si Casey. Napakaganda ng kanyang pakiusap. Sabi ko nga, hindi ko na kailangang makausap si Casey sa three-way. Hindi na rin namin kailangang mag-usap ng personal dahil tayo pa'y may sugat. Marunong tayong gumamot. Ang kailangan lang po namin ay magsalita sa mga manggagaling mismo sa tao para kami po ay makaunawa at maibigay namin ang kanyang panig. Kwento pa ni Nay Christy sa programa. Ayaw ni Casey na pag-usapan pa yon dahil matagal na panahon nang nangyari. At pangalawa, ayaw niyang maiba pang taong madamay sa issue. Yun lang. Diba? Ang ganda-ganda. Susog naman ni Romel Chica. At saka hindi na mag-iisip ng mga tao dahil pinatagal pa ito, pinalawak pa. Dapat ganito lahat ng artista, Naino. May mga napabalita ay pwede naman tayong i-ring, i-text at ipakiusap na baka pwedeng huwag na nating pag-usapan. Tapos na po yan, naayos na po yan, ganon. Sabi rin ni Nanay Christy, baka po pwedeng wala ng kasunod pa kasi maaayos na kami. Ayaw ko po na dahil dito ay mayroon na namang nagsimula ng anumang hindi pagkakaunuan. Kami po ay nagpapaabot, nagtatawid po kami na pasasalamat kay Casey Concepcion. Walang mga detalye basta maganda at napakamarespeto ng kanyang pakiusap na sana'y wag nang masundan pa dahil matagal na panahon nang naganap ito at ayaw niyang may mga madamay pang ibang tao na makakapanakit sa bawat taong involved dito sa kwento.